Lumipas ang panahon at napilitan si Georgina na makipagsapalaran sa ibang bansa bilang isang kasambahay matapos dumanas ng malaking dagok sa buhay ang kanyang pamilya. Isang malaking sunog ang naganap sa kanilang lugar kung saan natupok ng apoy ang mga magkakatabing bahay at sa kasamaang palad ay kasama sa nasunog ang bahay ni na Georgina. Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog ng mga video sa mga susunod na araw mga parekoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Mas matindi pang pagdurusa ang hinarap ng pamilya nila dahil nagtamo din ng matinding pinsala ang kanyang panganay na kapatid na sanhi ng sunog na naging dahilan upang maging kritikal ang kanyang kalagayan at mag-agaw buhay ito. Napakalaki ng kakailanganin nila para sa pagpapaospital at pagpapagamot ng kanyang kuya para mabuhay. Kaya naman noong may mag-alok kay Georgina na kabarangay nila na mayroon daw siyang kakilala na nagpapahanap ng kasambahay para sa amo nila sa ibang bansa, ay pikit mata itong tinanggap ni Georgina bagamat ito man ay labag sa kanyang kalooban. Ngunit ang akala ni Georgina na magbibigay sana ng kaginhawaan sa kanyang pamilya ay siya palang magdudulot naman ng matinding pagdurusa at pighati sa kanyang buhay. Naging malupit ang mga amo ni Georgina sa kanya. Hindi tao, kundi parang hayop kung ituring siya ng mga ito. Subalit sa kabila nito ay pinilit ni Georgina na tiisin ang lahat ng pasakit at paghihirap para maipagamot ang kanyang kuya at para makabayad din sila sa pagkakabaon nila sa utang. Sa paglipas ng taon ay patindi ng patindi ang pangmamaltrato ng mga amo ni Georgina sa kanya hanggang sa noong magkaroon nito ng pagkakataon ay tumakas siya sa bahay ng kanyang mga amo at nagpatulong siya sa embassy para umuwi na lang sa kanyang bansang pinagmulan. Makalipas ang ilang araw ay wala nang sinayang pa na oras si Georgina dahil agad na itong naghanap ng trabaho para makatulong sa kanilang pamilya, lalo pa at sunod namang na-stroke ang kanyang ama. Hirap na hirap ang kalooban ni Georgina sa pagkakataong iyon dahil hindi na nila alam ang gagawin nila para maipagamot ang kuya at tatay nila. Tila naubusan na ng pag-asa si Georgina dahil sa tuloy-tuloy na kamalasan ang nangyari sa kanilang pamilya. Diyos ko, pagod na ako. Ito na ba ang kabayaran sa panluloko at pangmamaliit namin kay Sheldon? Hindi ko na kaya. Umiiyak na wika ni Georgina sa kanyang sarili habang naglalakad sa kalsada sa ilalim ng tirik na araw para maghanap ng mapapasukang trabaho dahil sa oras na iyon ay talagang desperada na ang kawawang dalaga. Habang tuliro at tulala si Georgina ay hindi nito namalayan na bigla na lang siyang tumatawid na pala sa maling tawiran kung kaya naman ay kamuntikan na siyang masagasahan ng isang sasakyan. Dahil sa gulat sa pangyayari ay natumba si Georgina. Mabuti na lang at nakapagpreno agad ang driver ng sasakyan. Mabilis na bumaba ang may-ari ng sasakyan kasama ang kanyang driver. Miss, are you okay? Oh my gosh, namumutla ka. Halika at dadalhin ka namin sa ospital. Manong, pakibuhat naman si Miss. Dalhin natin siya sa ospital para ma-check. Aligagang wika ng magandang babae na may-ari ng sasakyan. Sa oras na iyon ay batid ng magandang babae na tila wala pang kain si Georgina dahil tila nangihina ito. Tuyo ang mga labi, namumutla at may kakaibang amoy na rin ang hininga nito. Lingid sa kaalaman ni Georgina
ay isa palang doktor, ang magandang babae na may-ari ng sasakyan. Pagdating nila sa ospital, ay agad na binigyan ng agarang atensyon si Georgina at na-confine na siya sa isang private room para maobserbahan ayon na rin sa utos ng doktora. Makalipas ang ilang minuto ay nagising na si Georgina na nasa loob na ng private room sa ospital. I'm glad you're awake now. I am Dr. Alessandra. Ako ang may-ari ng kotse kanina. Ayon sa mga test na ginawa sa'yo, ay nasa maayos ka namang kalagayan. Hindi ka naman nabundol ng driver ko at wala ka ding kahit na anong pinsala. Medyo mababa lang ang hemoglobin mo, kaya namumutla ka at kaya ka nawalan ng malay kanina. Don't worry about anything dahil ako na bahala sa lahat ng expenses mo dito, okay? All you have to do is to get well. Nagreseta na rin ako ng mga gamot at vitamins mo at bibigyan na rin kita ng 1-month supply mo ng gamot at vitamins. For the follow-up, naayos ko na ang lahat. Ang gagawin mo na lang ay pumunta dito and look for me. This is my calling card. Tawagan mo ako pag may problema ka sa health mo, okay, Georgina? Nakangiting wika ni Doktora Alessandra. Maraming salamat po. Pasensya na po sa abala. Di ko po namalayan kanina na tumatawid pala ako. Paano niyo po pala nalaman ang pangalan ko? Nanghihinang wika ni Georgina. Ay, sorry if pinakialaman ko ang gamit mo. I saw your name sa ID mo. We were trying din sana to contact your family. But wala kaming mahanap na any contact details. Wala din kaming nakita na cellphone sa bag mo. Sagot ni Doktora Alessandra. Naku, sira po kasi yung cellphone ko. Nahulog ko po sa batya noong naglalaba ako. Nahihiyang wika ni Georgina. Ano nga pala ang trabaho mo if you don't mind? And by the way, nagpo-order na ako ng food. I know na gutom ka na. Kain ka na pag ready ka na, ha? Sambit ni Doktora Alessandra. Galing po kasi ako sa ibang bansa. Kakauwi ko lang po last week. Minalas po kasi ako sa mga amo ko. Kaya tumakas po ako at umuwi na lang dito. Kaya po naghahanap po ako ng trabaho ngayon. Naluluhang tugon ni Georgina. Oh, I'm sorry to hear that. But wait, ano ba ang experience mo? Maybe I could help you find a job. Wika muli ni Doktora Alessandra. Dok, dati po akong waitress sa isang restaurant at yun po, naging kasambahay po ako sa ibang bansa. Nauutal na wika ni Georgina dahil hindi na nito napigilan pa ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Okay then, I think I got ya. May alam ako na pwede mong applyan. I will give you the address. Kilala ako ng may-ari. Kaya sigurado akong nasa mabuting kamay ka at hindi na mauulit ang nangyari sa'yo sa ibang bansa. Just tell them na ako ang nagpapunta sa'yo and they will accommodate you at once. Anyway, tatawagan ko na rin yung head ng HR para alam na niya na ikaw yung nirecommend ko. Good luck and magpalakas ka, okay? Masayang wika ni Doktora Alessandra. Maraming salamat po, Dok. Sobrang laking tulong po nito sa pamilya ko. Wika ni Georgina at ikunento na rin nito pati ang mga nangyaring dagok sa kanilang pamilya. Kaya naman lalo pang naawa sa kanya ang magandang doktora. Makalipas nga ang ilang araw ay agad na natanggap sa trabaho sa hotel si Georgina bilang isang room attendant o tagalinis ng mga kwarto sa hotel dahil sa rekomendasyon ni Doktora Alessandra sa head ng HR department. Congrats Georgina and welcome to our family dito sa hotel. Napakaswerte mo dahil nakakuha ka ng rekomendasyon mula kay Ma'am Alessandra.
Alam mo bang bihirang-bihira yan magbigay ng rekomendasyon? Kaya pagbutihin mo ang trabaho mo at huwag na huwag mong sisirain ang tiwala sa iyo ni ma'am. Nakangiting wika ng head ng HR department. Opo ma'am, makakaasa po kayo na gagalingan ko po sa trabaho. Asahan niyo po na hindi mapapahiya sa akin si Ma'am Alessandra. Siya po ba ang may-ari ng hotel, ma'am? O baka pamilya niya po ang may-ari nito, no? Tugon naman ni Georgina na may halong pag-uusisa. Yan ang ayaw na ayaw namin dito, ang mga taong mahilig mag-usisa. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, turuan mo yung sarili mong huwag maging tsismosa. Okay, maghanda ka na at mag-uumpisa na ang orientation mo. Medyo mataray na sagot ng head ng HR department. Sa paglipas ng mga araw ay naging maayos ang lahat para kay Georgina dahil talaga namang napakaayos ang trato nila sa kanilang mga empleyado at maging ang mga katrabaho niya ay palagi din siyang tinutulungan lalo na at baguhan pa lang ang dalaga sa kanyang trabaho. Isang araw ay excited ang lahat, lalo na ang mga kababaihan sa hotel dahil sa isang bisita na dumating. Ang bunsong anak ng may-ari ng hotel ay mananatili sa penthouse suite ng hotel dahil kakagaling lang nito para sa business trip sa ibang bansa at nais nitong mag-relax. Diyos ko day, ang gwapo talaga ni Sir. Mas pogi pa kesa sa mga artista na napapanood sa TV. Sana ako ang i-assign na maglinis sa kwarto niya. Sana ako ang maging private servant niya. Siguro ang bango-bango ni Sir. Hay, sana ako na lang ang jowa ni Sir. Salitang wika ng mga room attendants na hindi na magkamayaw dahil sa pagdating ng kanilang gwapong boss. Habang nakikinig sa usapan ng kanyang mga katrabaho, si Georgina ay maging siya ay tila nasabik na rin na makita ang tinutukoy nila na anak ng may-ari ng hotel. Dahil dito ay muling nabuhay ang imahinasyon ni Georgina at habang nakangiti ay naiisip niya na paano kung ang gwapong boss pala nila ang siyang nakatakda para sa kanya na maging asawa niya. Agad na nagpunta sa staff room si Georgina para mag-ayos ng kanyang sarili. Naglagay ito ng lipstick, makeup at halos ipampaligo na nito ang pabango sa kanyang buong katawan para kapag makita o makasalubong siya ng inaabangan nilang binata ay handa siya at baka sakaling makuha niya ang atensyon nito. Makalipas ang ilang minuto ay ipinatawag ng manager ang lahat ng room attendants para bilinin ang mga ito at para sabihin na rin kung sino-sino ang mga maa-assign sa penthouse suite kung saan tutuloy ang bunsong anak ng may-ari ng hotel. Laking pagkadismaya ang naramdaman ni Georgina sa oras na iyon dahil hindi siya ang napili na magsilbi sa gwapong binata, lalo pa at pinagbawalan silang pumasok o umakyat sa lugar na iyon na walang utos mula sa manager. Dahil sa VIP ang inaabangan nila ay hindi man lang nasilayan ni Georgina ang pagdating ng gwapong binata dahil lingid sa kaalaman nila ay mayroon palang sekretong daanan papunta diretso sa penthouse. Lalo pang nanggigil si Georgina na makita ang misteryosong Prince Charming nang naririnig niya mula sa mga kasamahan niyang room attendants na napiling magsilbi sa binata kung gaano ito katikas, katipuno, kabango at kabait sa kahit na sinong makasalamuha niya. Kaya naman noong makahanap ng pagkakataon si Georgina ay tumakas siya para makapunta sa penthouse suite dahil hindi na ito makapaghintay na masilayan ang binatang pinapangarap niya na gwapo, mayaman at anak ng may-ari ng hotel na pinagtatrabahuan niya. Pagkadating ng dalaga sa penthouse suite ay dahan-dahan itong kumatok upang ialok ang itinakas niyang wine na dapat sana ay ang mga naatasang room attendants ang magdadala nito.
Is that my wine? Come in. Malakas na wika ng lalaki sa loob ng kwarto. Noong marinig ito ni Georgina, ay kabado itong pumasok sa pinaka-espesyal na lugar sa hotel. Lalo pang lumakas ang kalabog sa dibdib ng dalaga at parang pakiramdam niya ay mahuhulog na ang kanyang puso nang tumambad sa kanyang harapan ang lalaking nakatalikod ngunit walang suot na pang-itaas habang may kausap sa telepono. Tila nanigas sa kanyang kinatatayuan si Georgina dahil hindi ito makapaniwala na nasa kanya ng harapan ang lalaking kanina lamang ay kanyang pinapantasya na masilayan at makaharap ng malapitan. Excuse me sir, here is your wine. Wika ni Georgina gamit ang kanyang mapang-akit na tinig na tila mayroong nais ipahiwatig sa maskulado at matipunong lalaki sa kanyang harapan. Oh, thank you. Sagot ng lalaki, nakakatapos makipag-usap sa telepono at sabay humarap na ito sa room attendant na nag-serve ng kanyang wine. Dahil sa gulat at pagkabigla ay hindi na malaya ni Georgina na napanganga pala siya at tumulo na pala ang kanyang laway. Is that you? Seriously? Anong ginagawa mo dito? Are you stalking me? Paano mo nalaman na nandito ako? Gulat at medyo iritableng wika ng mayamang binata. Ikaw? Ikaw pala ang sinasabi nilang anak ng may-ari ng hotel? Tulalang wika ni Georgina. Oo, bakit? May problema? I was asking kung ano ang ginagawa mo sa hotel namin. Paano ka nakapasok dito, ha? Sarkastikong tugon ng lalaki. Kasi dito ako nagtatrabaho eh. Hindi ko alam na kayo pala ang may-ari nito. Nanginginig na wika ni Georgina. Oh, really? Do you think maniniwala ako sa'yo? Alam ko namang sinungaling ka. Tell me, why are you here? Galit na sigaw ng lalaki. Biglang tumulo ang luha ni Georgina sa pagkakataong ito dahil baka sa mga mata ng lalaki ang matinding galit at hinagpis. Kumusta ka na? Ang tagal kitang hindi nakita. Sinusubukan kitang kontakin noon, pero na-block mo na ako. Na-miss kita, Sheldon. Seryosong sampit ni Georgina. Oh, wow! Coming from you, Georgina? Don't act as if you were a victim. You are crying? Is that another show? Luma na yang ganyang acting mo. I know what kind of person are you. Hinding-hindi mo na mabibilog ang ulo ko. Sigaw ni Sheldon. Please, Sheldon, patawarin mo na ako. Pinagsisihan ko na ang ginawa ko sa iyo noon. Pinagdusahan na ng pamilya ko lahat ng kasalanan namin sa iyo. Sheldon, ikaw lang ang minahal ko ng sobra. Kahit pa sinubukan kong magmahal ng iba noon, madami sila, pero walang katulad mo, Sheldon. Wala kang kapantay, Sheldon. Nag-iisa ka lang. Walang katulad mo. Walang pumalit sa iyo sa puso ko, Sheldon. Umiiyak na tugon ni Georgina habang pilit nitong niyayakap ang dati niyang kasintahan na si Sheldon. Inilaban kita sa pamilya ko at mga kaibigan ko noon. Pinilit kong ipakita sa kanilang lahat ang mga dahilan
para tanggapin ka nila para sa akin. Inilaban kita hanggang magustuhan ka nila kahit hindi ka pa nila nakikilala. Inilaban ko tayo, Georgina. Ibinaba ko ang sarili ko para sa'yo. Tinanggal ko ang angas ko para sa'yo. Nagtiis ako para sa'yo. Tinalikuran ko ang sarili ko para piliin ka. Pero anong ginawa mo? Tinalikuran mo ako para piliin ang iba. Dahil akala mo wala akong kwenta. Akala mo wala akong pangarap. Akala mo wala na akong pag-asa sa buhay. Hindi mo pa man ako ipinaglaban, sinukuan mo na ako. Ganun ako kawalang kwenta para sa'yo, Georgina. Yan ba ang sinasabi mong pagmamahal? Pagmahal mo, iduduwal mo kapag napasok ka? Pagmahal mo, ibabasura mo kapag madumi na siya sa paningin mo? Pagmahal mo, tatapakan mo kapag wala na siyang kwenta para sa'yo? Pagmahal mo, iiputan mo sa ulo bago mo basagin ang buong pagkatao niya? Ganun ba? Ganun ka magmahal, Georgina? Anong klaseng pagmamahal yan? Anong klaseng puso ang meron ka? Ngayon, Georgina, sabihin mong mahal mo ako. Sabihin mo. Patawarin? Hindi mo kailangang magmakaawa para patawarin kita dahil matagal na kitang pinatawad. Pero hindi ko makakalimutan ang sakit at sugat na iniwan mo sa puso ko. Alam mo ba kung ano ka sa buhay ko ngayon? Isa kang peklat na nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng magandang pakiramdam ay tama. Ikaw ang pinakamaling nangyari sa buhay ko na nagbigay ng direksyon para mapunta ako sa mga tama sa buhay ko. Malakas na wika ni Sheldon habang tumutulo ang kanyang luha dahil sa magkakahalong emosyon sa oras na iyon. I'm so sorry, Sheldon. Kasalanan ko lahat. Sorry, Sheldon. Please. Gagawin ko ang lahat para mapasa akin ka ulit. Nagbago na ako, Sheldon. Kaya kong patunayan yan sa'yo. Anong gusto mo? Gagawin ko lahat ng gusto mo. Ibibigay ko lahat para lang bumalik ka sa akin, mahal ko. Wika ni Georgina habang isa-isa na nitong inaalis ang kanyang mga kasuotan. Anong ginagawa mo? Are you trying to seduce me? Wika ni Sheldon. Bakit? Naseseduce ka ba? Pilyang tugon ni Georgina. Get out! Kahit anong gawin mo, wala ka ng puwang sa buhay ko. Sigaw ni Sheldon. Talaga ba, mahal ko? Kaya mo na bang tanggihan ang alindog ko, mahal? Mapanuksong sagot ni Georgina habang pilit nitong idinadampi ang kanyang katawan sa walang damit pang itaas na si Sheldon. Ito ba ang gusto mo? Ha? Sige, halika dito. Ayan, magpakasawa ka sa katawan ko. Sige. Ang babaw mo, Georgina. Wala ka na bang respeto sa sarili mo? Galit na wika ni Sheldon. Oo, Sheldon. Magpapakababa ako para bumalik ka sa akin. Sagot muli ni Georgina habang natanggal na niya lahat ng kanyang kasuotan sa katawan at lalo na niyang inihain ang sarili niya ng buong buo para sa kanyang dating kasintahan. Makalipas ang ilang minuto ay biglang may pumasok sa penthouse suite. Welcome back, babe. I miss you. Sigaw ng babaeng pumasok sa espesyal na kwarto.
Subalit nanlaki ang mata ng kakarating na babae dahil sa nakita nitong kaganapan sa loob ng kwarto. Ang kanyang kasintahan na si Sheldon ay kasama sa loob ang room attendant na si Georgina na walang saplot sa katawan. "What's going on here? Babe, anong nangyayari dito?" Gulat na wika ng babae. Babe, wait. It's not what you think. I can explain." Gulat ding sagot ni Sheldon. Dahil sa sobrang gulat at kaba ay dali-daling dinampot ni Georgina ang kanyang mga damit sa sahig. Pero noong dadamputin na niya ang kanyang pang-ibabaw na uniforme ay tumambad na sa kanyang harapan ang galit na kasintahan ni Sheldon. "Teka, Georgina? Ikaw? Bakit? Anong nangyari? Tell me. Explain to me now." Nanggigigil sa galit na sigaw ng kasintahan ni Sheldon. Ma'am? Doktora Alessandra? Kayo po? Kayo po ang girlfriend ni Sheldon? Nangangatog sa takot na wika ni Georgina. "Magkakilala kayo?" Nagtatakang wika ni Sheldon. "What? Ako ang dapat magtanong niyan. Sabi mo, Sheldon? That means magkakilala kayo?" Galit na sigaw muli ni Doktora Alessandra. Dahil sa labis na pagkabigla ay mabilis na tumakbo si Georgina matapos nitong damputin lahat ng kanyang kasuotan at agad sana itong tutungo sa common toilet sa labas ng kwarto para doon na magbihis. Ngunit agad itong hinabol ni Alessandra dahil hindi ito makapaniwala na ang taong tinulungan niya ay siya din palang gagawa ng katarantaduhan sa kanya. "Halika dito, hayop ka. Hindi pa tayo tapos. Walang hiya ka. Matapos kitang tulungan, ito pa ang igaganti mo sa akin? Pagbabayaran mo to, malandi ka. Alam mo ba, nakakagaling ko lang sa ospital para bayaran yung bill ng tatay at kapatid mo dahil sa sobrang awa ko sa'yo? Hayop ka. Bibigyan ko pa sana ng pera ang nanay mo para makapag-umpisa siya ng negosyo. Haliparot ka." Naghihimutok sa galit na wika ni Alessandra habang hila nito sa buhok si Georgina at kinalatkad niya ito pababa. Noong malapit na sila sa hagdanan ay pinagsasampal ni Alessandra si Georgina nang walang humpay. "Huwag kang makialam dito, Sheldon. Ikaw ang isusunod ko. Humanda ka." Pagbabanta naman ni Alessandra. Nang mahimasmasan si Doktora Alessandra ay tinigilan na niya ang pananampal kay Georgina at pinagbihis na niya ito. "Ikaw, malandi ka. Lumayas ka dito at huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan." Malakas na wika ni Alessandra. Kaya naman nagmadali nang magbihis at umalis si Georgina dahil malabakulaw pala kapag magalit ang napakabait at napaka-maawain na si Doktora Alessandra. Pagkaalis si Georgina ay agad na tumawag si Doktora Alessandra sa ospital at sa kanyang sekretary para ipakancel ang pagbabayad niya ng bill ng tatay at kapatid ni Georgina. Lingid sa kaalaman ni Georgina ay ilang taon na palang magkasintahan sina Sheldon at Alessandra at sa katunayan ay engaged na pala ang mga ito at malapit na silang ikasal. Bagamat labis na napahiya si Georgina sa nangyari ay hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang pagnanais na sana ay magkabalikan sila ni Sheldon sa kabila ng katotohanan na mayroon ng ibang kasintahan ang binata. Kaya naman labis na nabigla at nabahala si Georgina
sa nabalitaang nakarating sa kanya na sa kabila pala ng nangyari at nasaksihan ni Alessandra sa pagitan nila ni Sheldon ay ikakasal na pala ang dalawa. Dahil dito ay nakaisip ng paraan si Georgina para hindi matuloy ang kasal ni Sheldon at Alessandra. Pumunta si Georgina sa ospital kung saan nagjo-duty si Doktora Alessandra para kausapin ito. "Good morning po, Doktora. May naghahanap po sa inyo. May importante daw po siyang sasabihin sa inyo. Nandun po siya sa waiting area, Doktora. Yung nakadamit po ng pula." Wika ng receptionist sa ospital. Agad naman itong pinuntahan ng nagmamadaling doktora. "Georgina, anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba kami titigilan? Halika, sa labas tayo mag-usap." Inis na wika ni Alessandra, sabay hinila niya palabas ng ospital si Georgina at nag-usap sila sa tabi ng isang gwardya sa ospital. "Kuya Guard, dito ka lang sa tabi namin. Maghanda ka lang kasi baka kung ano ang gawin sa akin ng babaeng ito." Matapang na wika ni Alessandra. "Wala akong gagawing masama sa iyo, Dok. Sa katunayan, gusto lang kitang tulungan." Sagot ni Georgina. "Tulungan? For what? I don't need anything from you." Tugon naman ni Alessandra. "Naalala mo ba yung nadatnan mo noon sa penthouse? Yung nakita mo? Totoo lahat yun, Dok. Ex ko si Sheldon. Ako ang babaeng una niyang minahal. Nauna ako kesa sa'yo, Dok. At alam ko, ramdam ko, noong magkasama kami sa penthouse, kitang-kita ko sa mga mata niya na mahal pa rin niya ako. Noong niyakap ko siya, naramdaman ko ang bilis ng kabog ng puso niya na nagsasabing ako pa rin ang tinitibok nito. Wala kaming saplot. Di naman namin ang init ng bawat isa. Naramdaman ko, Dok, na hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya sa akin. Nadama ko lahat-lahat iyon, Dok." Desperadang wika ni Georgina. "And so, what are you implying now?" Mataray na wika ni Alessandra. "Dok, ano ka ba? Hindi ba malinaw sa'yo? May nangyari noon sa amin ni Sheldon. Ang totoo, kakatapos lang namin noong dumating ka at in-enjoy namin ni Sheldon ang bawat sandali na aming pinagsaluhan. Kaya Dok, habang maaga pa, iligtas mo ang sarili mo para hindi ka na lalo pang masaktan. Huwag mong ituloy ang pagpapakasal mo kay Sheldon, Dok." Wika muli ni Georgina. "Okay, yun lang ba ang sasabihin mo? Okay, sige, hindi na tuloy ang kasal." Maikling sagot ni Alessandra at agad na itong pumasok muli sa ospital para tignan ang mga pasyente niya. Napakasaya ni Georgina sa oras na iyon dahil para sa kanya ay umpisa na ito para maisakatuparan ang inaasam niyang mawala na sa buhay ni Sheldon si Alessandra para sila ay magkabalikan na. Halos araw-araw na pabalik-balik si Georgina sa hotel ni Sheldon para magbakasakali na makita niya ang dating kasintahan. Subalit, biko ang dalaga sa kanyang minimithi. Hanggang sa isang araw ay nagulantang si Georgina sa kanyang narinig na usapan ng mga empleyado sa hotel na nasa harap ng gate. Dinig na dinig ni Georgina mula sa mga ito na sa araw na iyon pala ang kasal ni Sheldon at Alessandra. Parang binagsakan ng langit at lupa si Georgina sa araw na iyon dahil buong akala niya ay totoong hindi na itinuloy ni Alessandra ang kanilang kasal dahil sa mga sinabi nito noong mag-usap sila sa ospital. Subalit walang kamalay-malay si Georgina
na nilinlang lang pala siya ni Alessandra noong sabihin niya na hindi na siya magpapakasal kay Sheldon para lang tumigil na si Georgina sa panggugulo sa kanila. Agad na pumunta si Georgina sa simbahan na narinig niya mula sa mga empleyado ng hotel. Pagkadating ni Georgina sa simbahan, ay hingal na hingal itong nagpunta sa gitna at sumigaw ng, "Itigil ang kasal!" Nagtinginan ang lahat kay Georgina dahil sa pagkabigla. "Itigil ang kasal! Ako ang mahal ni Sheldon. May nangyari sa amin ni Sheldon at buntis ako. Buntis ako at si Sheldon ang ama." Narinig niyo bang lahat yon? Narinig mo yon, Alessandra? Binuntis ako ng pakakasalan mo, kaya wag mong ituloy ang pagpapakasal sa kanya. Sigaw ni Georgina. Marahang kinuha ni Alessandra ang mikropono at kalmado itong kinausap si Georgina ng babae sa babae habang nakikinig ang lahat ng tao sa loob ng simbahan. "Sorry girl, tapos na ang kasal. Nagkapirmahan na. Actually, nagre-ready na kami for the pictorial. Wanna join, Georgina? Late ka nang dating eh. I knew it. Alam kong gagawin mo to. Kaya nga bago mo palang gawin, naunahan na kita. Do you think you can outsmart me?" No, Georgina. Buntis? Really? May nangyari sa inyo ni Sheldon? My gosh, you are hallucinating. Are you? Alam ko ang totoo, loser. Akala mo ba matalino ka na sa lagay na yan? Well. Mali ka yata ng pagkakakilala sa sarili mo, girl. I hired someone para subaybayan ka. Kaya alam ko lahat ng bawat kilos at galaw mo. You know what? Yung pinsan mong mukhang pera? Ipinagkanulo ka para ibigay lahat ng nalalaman niya tungkol sa'yo. Kaya napaghandaan ko ang lahat ng plano mo. Di ba? Kinukwento mo lahat sa pinsan mong iyon? Okay, kung wala ka ng kailangan, makakaalis ka na. Tumatawang wika ni Alessandra. Guys, pakihatid naman sa labas yung babaeng yan. Sunod namang wika ni Sheldon sa kanilang mga tauhan, sabay niyakap at hinalikan nito ang asawa na niyang si Doktora Alessandra. Kung hindi ka mapupunta sa akin, walang ibang makikinabang sa iyo, Sheldon. Walang magiging masaya. Sigaw ni Georgina habang mabilis itong tumakbo palapit sa kinaroroonan ng bagong mag-asawa para kitilin ang buhay ng mga ito gamit ang matalim na bagay na nakatago pala sa kanyang bag. Mabuti na lamang at naging mabilis ang pagkilos ng mga tauhan ni Sheldon at agad nilang napigilan ang masamang pagtatangka ni Georgina sa buhay ni Sheldon at Alessandra. Agad silang tumawag ng pulis at idiniretso na sa kulungan si Georgina. Subalit makalipas ang ilang buwan ay inilipat sa mental hospital si Georgina dahil naging kakaiba ang mga ikinikilos nito sa loob ng kulungan at naging banta na siya sa kaligtasan ng mga tao doon. At kalaunan ay na-diagnose nga ang dalaga na mayroon itong karamdaman sa pag-iisip na marahil ay dulot ng masaklap na sinapit niya noon sa kamay ng kanyang malulupit na amo sa ibang bansa. Lingid pala sa kaalaman ni Georgina ay noong nakita ni Sheldon na si Georgina ang pumasok sa penthouse suite para maghatid ng wine, ay palihim itong nag-record ng video sa kanyang cellphone para kung sakaling anuman ang gawin ni Georgina ay mayroon itong maipakitang katibayan dahil napakalakas noon ang kutob ng binata na mayroong masamang balak si Georgina. Kaya naman pagkaalis noon ni Georgina sa hotel matapos siyang pagsasampalin at sabunutan ni Alessandra ay agad na ipinanood ni Sheldon sa kanyang kasintahan ang buong pangyayari at ipinaliwanag na rin niya ang buong kwento tungkol sa nakaraan nila ni Georgina.
Kaya naman nagkaroon ng kaliwanagan ang lahat sa pagitan ni Sheldon at Alessandra at nagpatuloy ang masaya nilang relasyon na punong-puno ng respeto at pagmamahalan. Noong nabalitaan ng mag-asawang Sheldon at Alessandra ang tungkol sa nangyari kay Georgina, ay namutawi pa rin ang awa at habag sa kanilang mga puso. Kaya naman, dumalaw sila sa mental hospital kung saan naroroon si Georgina at kumuha sila ng magaling na private doctor para maasikaso ng mabuti ang kalagayan ng dalaga. Bagamat naging trahedya ang kinahantungan ng relasyon ni Sheldon at Georgina, ay naging malambot pa rin ang puso ni Sheldon para sa babaeng nanakit sa kanya noon dahil likas talaga ang kabutihan na mayroon siya sa kanyang puso. At maging si Dr. Alessandra man na minsan din ay kinamuhian si Georgina sa ginawa niyang tangkang pagsira sa magandang relasyon nila ni Sheldon, ay nangibabaw pa rin ang kanyang pagiging mabuting tao sa bandang huli. Salamat muli mga parikoy. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Hanggang sa muli, salamat!